Gaya ng lahat, nagmahal na ako at nasaktan. Minsan na akong nakiusap sa Diyos na ipagkaloob na sa akin ng taong mamahalin ako ng buong buo at tatanggapin kung ano ang nakaraan ko. At ibinigay na siya sa akin. I met him sa school. We were both on 4th grade. And he's my classmate. Grade 4 kami noon nung una kaming magkita. Actually, classmate ko siya noon. Alam kong crush niya na ako at aminado naman akong may crush na rin ako sa kanya. Pero syempre, dahil bata pa, wala kaming magagawa, kundi ang kiligin lang sa isa't isa. Hanggang sa dumating kami sa grade 6, naging friends kami noon, pero hanggang dun na lang yun. Graduate kami, at nalaman kong hindi na pala siya dito magha-high school. Nalungkot ako, pero dahil bata pa nga, parang okay na lang. Nagkanya-kanya kaming buhay, wala kaming communication. Siguro nagmahal na rin siya doon, at ako nagmahal na rin dito. Nabigo ako noon sa una kong pagmamahal. Last year, January 2013. Hindi ko naman siya iniisip, pero bigla ko siyang napanaginipan. Ayun, dali-dali ko siyang inad sa Facebook. Hinanap ko siya hanggang sa nakita ko na. Dali-dali ko siyang inad. Maya-maya, confirmed na, friends na ulit kami. Nag-chat, nag-usap, nagpalitan ng number. Kilig na kilig ako nun. Inaamin ko na hanggang ngayon, crush ko pa rin siya. Hanggang sa dumating kami sa ligawan. February 2 noon. Kilig na kilig ako, pero hindi ko sa kanya pinapaalam. Sinagot ko siya noon, makalipas ang isang buwan, March 7, 2013. Yun na siguro ang pinakamasayang araw ko. Sa wakas, after 12 years, naging kami. Virtual panliligaw kasi text at chat lang kami noon. Hindi ko inakala na posible palang magmahal kahit malayo. Hanggang sa tumawag siya sa akin noon at nagbalita na uuwi siya sa Bicol. Hindi mapaliwanag yung saya na nararamdaman ko. Isang buwan lang ang pangako niyang magtagal, pero umabot na hanggang 4 na buwan. Masaya kami nun araw-araw. Sinusulit ang bawat taong nasayang. Out of towns, dates, movies, o kahit simpleng dinner lang, masayang-masaya na kami. Ngunit kailangan niya nang umalis para mag-asikaso papunta sa abroad. Doon siya kasi magtatrabaho eh. Pero nangako naman siya na babalik bago lumabas ng bansa para magsama ulit kami. Bumalik siya after 2 months at nagpaalam ng tuluyan. Natakot ako noon, pero pareho naming nilakasan yung loob namin at nangakong maghihintay sa isa't isa. 2 taon ang kontrata niya doon. Madali lang yan. Ngayon, andun na siya sa Qatar. Pinagtitibay ng distance ang aming pagmamahalan. Kahit na long distance relationship kami, hindi nawawala ang communication namin. Skype, Viber, chat, o kahit na anong komunikasyon. Mag-iisang taon na kami sa March 7. Masayang-masaya kami. Maghihintay ako sa pagbabalik niya.
Akala ko noon, imposible ang LDR o yung long distance relationship. Pero, it can also work pala talaga if talagang nagmamahal ng dalawang tao. Kalaban namin ang time difference. Kailangan namin ng tiwala at pagmamahal sa kada isa't isa. Lakas ng loob para labanan ng tukso. Yan ang magiging kapit namin para sa forever. Sabi nga nila, distance is to love, like wind is to fire. It extinguishes the small and ignites the great.